Grabing bless ang buhay ko. Amen! Amen! Sumayaw! Grabing bless ang buhay ko. Grabe ang naranasan ko. Sa mag-isip pa lang, Sa mag-isip lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabing bless ang buhay ko. sabi natin grabe! Hallelujah! Grabing bless ang buhay ko. Kinig na ito, grabing bless ang buhay ko ito. Tanggapin mo na kapatid. Hallelujah! Sa mag-isip lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabing bless ang buhay ko. Yung gawin mo mula sa iyong trono, alay buhay awit na para lang sa iyo. Ibig mula sa aking puso, O Haring Diyos, hindi ang harang ako. Nung gawin mo, O Diyos, mula sa iyong trono, alay buhay awit na para lang sa iyo. Ibig mula sa aking puso, O Haring Diyos, hindi ang harang ako. Wala ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Sino ang pangangailangan sa Diyos? Exercise your faith at asahan mo. Hindi bukas kundi ngayong gabi ito maghimala ang Diyos sa buhay natin. Ngayong gabi ito, hindi bukas. Exercise your faith because the Bible declares in Mark 9:23, mapangyayari ang lahat ng bagay sa may pananalig. Yan malaking benepisyo ng mananampalataya. No limitation. Sapagat sa Diyos, walang bagay na mahirap. At walang mahirap sa mga tao may pananalig at pananampalataya sa Diyos. Naniniwala ba kayo na faithful si Lord? Amen! Natapat siya sa pangako niya? Amen! Maging tapat ano sa pangako niya para magkaroon ng katuparan ng pangako niya sa buhay natin. Exercise your faith. Mapangyayari ang lahat ng bagay sa may pananalig at pananampalataya. Napakahalaga po yung salitang pananampalataya. Doon po nakasalalay ang lahat ng bagay. Sumura sa si Padre Oliver, sabi niya, Padre Jun, ako po si Padre Oliver Magbuyod. Ano pong ipaitutulong ko sa gawain? Nag-offer po siya. So, dumating siya at parami na po ng parami. Nakabuo na po na kami ng banda. Nakabuo na rin po ng choir. Nakabuo na po ng instrumentalis sa kay mga gamit. Grabe ang pagkilos ng Diyos sa lugar na ito eh. Di ba? Grabe. Mula 1991 until now, buhay pang gawain ng Diyos. Buhay pang gawain ng Diyos. Paano mo managumpay? Namumblema ka, nahirapan ka, nabigatid ka, naguluhan ka, wala kang guidance, wala kang direction, di mo alam ang gagawin mo, wala kang panampalataya sa Diyos, anong armas mo naman sa kaaway? Sabi ni Pablo, lagi niyong gawin palangga ang pananampalataya laban sa palaso at nililiyab ng palaso ng Diablo. Pananampalataya lang. Ganyan kahalaga ang pananampalataya. May problema ka? Exercise your faith. Wala kang pera? Exercise your faith. Wala trabaho? Exercise your faith. Mapangyayari ang lahat ng bagay sa may pananampalataya. Wala kang anak? Exercise your faith. Amin po ba? Hindi mo, kamusta buhay? Maurang ihapon, pautang be, buha kay kwarta. O po sabi niya, darating. O yan ang faith, expect and wait na po eh. Kasi kung ano sasabihin mo, mangyayari, ganito talagang buhay ko, talagang ganyan ang buhay mo. Yan ang sagot ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Pero ang mga tao may pananampalataya sa Lord, no? Laging umaasa, there is hope lagi. Amen. May pag-asa palagi. Amen. May kalakasan palagi. Amen.
Ano ang bigat ng pagsubok sa buhay, problema, praga sa buhay, mga persecution na yan, mga obstacle sa buhay, nakatindig pa rin kasi may sandata ka laban sa problema, may sandata ka laban sa kahirapan, sa kaaway, kaguluhan at karamdaman, may sandata ka. At kung may pananampalataya ka, Diyos, dami Lord, ang sino mapatungan ng kamay ng may sakit, kagaling sa pangalan ni Jesus. At kung ano mahingin mo sa Ama, sa pangalan ni Jesus, ibibigay sa atin. Grabe! Ganyan po ang pananampalataya. Amin po ba? Amen. So, pupunta ka na labanan. Wala ka sandata. Nagsugal ka ng buhay mo, magpapakamatay ka. Tandaan nyo, bilang mananampalataya Kristiyano, as Christians, as believers, we are committed to a program of war. And don't escape from it because we are in the battlefield. Spiritual battle ang labanan ngayon. Para magtagumpay ka sa labanan sa problema, sa naigdig na to, exercise your faith. Gawin daw maging panangga ang panampalataya laban sa problema. Laban sa kahirapan, kawalan, kaguluhan, at gubot na wala. Huwag kang umiyak. Huwag kang malupay-pay. Huwag kang malungkot. Exercise your faith. Huwag kang hopeless. Hindi mo makuha ang gusto mo ngayon. Tandaan mo, ang sabi ko na, ang Diyos ay gagawa ng himala para sa buhay ng mga tao may pananampalataya sa Kanya. Nag-iumasa na gagawa ng Lord ng aksyon sa buhay natin. Diba? Ang nagbiyo ka ngayon, don't lose hope. Amen? Magbiyo ka ngayon, panghawakan mo sabi ni Pablo, pray at all times. Let us give thanks to the Lord for all circumstances of your life because this is the will of God. May purpose, may plan ang Lord. Hindi mo makuha ang gusto mo ngayon, hindi pa kalooban. In God's time, in perfect time ni Lord yan. Because God has a perfect plan for all of us. Amen. Gawato mo. Kaya hindi binigay, baka hindi pa mapapahamak ka or kulang pa tayo. Amin po ba? Kulang pa ng sandata. Pananampalataya sa Hebrew 11:1, ang pananampalataya ay bunga sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil ang mga bagay na natin nakikita ay mula sa bagay na hindi natin nakikita. Hindi mo pa nakita ang mga bagay na posible para sa iyo. Pag umasa ka at nanampalataya ka, makikita mo rin. Grasyahan ka sa Ginoo. Ngayon umiiyak ka, alam mo, maalala ko si Balot Level doon, noon na siya nagpito. Punta ng bundok sa kasama ko sa project niya eh. Bundok, mainit, tanghali, gabi, maga. Pero sa pagtiis niya at pagpagaling niya, ano nangyari ngayon? Ano nangyari? Ano sa Bugnaw, huyuhoy na lugar. Init sa bukid, sa Cebu. Pero karon, asa naman siya ron? Nagpabugnaw sa Canada. Kapahayahay sa Canada. Bakit? Hindi na wala pag-asa. Lagi umakita tayo na may mabuting gagawin ang Diyos sa buhay natin. Umiyak naman ngayon, don't lose hope. And God's time, the perfect time, ibibigay ng Diyos sa atin yan. Huwag ka nang give up. Huwag ka nang umatras. Exercise your faith. In times of problems and trials, sandatan mo dyan, pananampalataya. Kaligtasan pananampalataya. Kaligtasan pananampalataya. Himalat pagkapala, pananampalataya pa din. Ano mang problema at pagsubok sa buhay, tandaan mo, ang tao meron yan, hindi po natitinag. At ang problema ay tinatawanan. Lagi mo asahan, may gagawin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Pag may pananampalataya ka, di ka mapukan sa problema, di ka mapukan sa mga pamamaraan sa yawa, kasi mas makapangyarihan ang Kristo tinanggap natin kaysa yawa sa kinabuhi na ito. Mas makapangyarihan ang Lord sa atin kasi mga problema natin. Ang problema, pampatibay ng pananampalataya. Ang problema, nagtuturo yan para tumibay ang ating pagsaling kaya o wala sanay. Exercise your faith. There is healing, there is power. Mag-ibay protection tayo. Mag-ibay guidance tayo. At pinako niya, hindi kita iiwan at papabayaan man. There is hope. Ayaw pang hallelujah. Mula ngayon, tandaan mo, yan ang buwan na gagawa ng pananampalataya. Kaya sabi ko lagi, faith is the most important element of Christian life because faith is the foundation of salvation. Himala, pagpapala, ang kaligtasan ay nasa pananampalataya. Uwi tayo ngayon na hindi luhaan. Uuwi tayo ngayon na answered prayer sa ngalan ni Jesus. Sino may pananampalataya?
Naniniwala ba kayo na may himala ngayong gabi ito? Na ang Diyos ay naghimala na kayo sa buhay natin? Naniniwala kayo? Sino kung naniniwala, palampakan sa na malakas? At asahan nyo ngayon, may gagawin ang Diyos sa buhay natin. Himala, 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 himala. Himala, Yahweh, himala, himala, himala. Kagalingan, kapayapaan, kagalakan. At naging answered prayer tayo. Because our God is an answering God. Walk by faith, not by sight. Ayaw tanawa ang problema. Tanawa mo ang Diyos may magagawa sa ating problema. May faith ka, may sandata ka na. Kaya kayo na paglugo-lugo, pagtibayin mo yung faith mo na ibinigay mo sa Lord sa iyo. At yung faith mo sa Diyos. Upang sa ngayon, magkaroon ng himala ang buhay natin. Ang lahat na may pananampalataya sa Diyos, hindi po nawawala sa harapan ng Diyos. Mark 9:23. Paborito verse. Mapangyayari. Mark 9:23. Mapangyayari ang lahat ng bagay sa may pananalig. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati